The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Eto na, Sister L, kung nitong mga nakalipas na ilang araw, puro mga leftist daw yung mga na-interview natin. Ito naman Hindi to leftist, rightist rightist to. ba ito? Ayan. General ito, general. Ayan. Colonel. Retired colonel. Alam ko, general na ito. General Ayan, ba? Di ba pagka ganun, pagka nag-retire ka, one rank higher? ganun ba? Ayan, oo. Tama ba, General Tuts dito yato, sir? Yung pension ko lang ang general. Iba pala yun. Yung mga taga-Philippine Army, mga taga-Campo Aguinaldo, ha? Ayan, dyan sa Fort Bonifacio. Ayan, makinig kayo mga kuya. Ayan. Alright. Eto muna lakay, bago natin kausapin at kapanayamin ang ating aplikante ngayong araw, ang nag-a-apply sa masang Pilipino. Ipapakilala ko siya lakay. Very brief lang naman ito. Ang party list niya lakay ay Laang Kawal ng Pilipinas Party List. Ano? Laang Kawal ng Pilipinas Party List lakay. Oo. Siya ay second nominee. At siya ay retired colonel lakay. I am a soldier. Talaga may ganyan ka pa. Siyempre. Kasama sa background yan. I have a sweetheart. Ayan. Okay, proceed. At reservist and brigade commander ng paano babasahin to lakay? 1503. 1503 ng Infantry Brigade na nakabase sa National Capital Region. Former Armed Forces of the Philippines Public Affairs Chief Colonel at former Philippine Army spokesperson siya lakay. Yes. Ang atin pong kasama ngayon. Dati, siya ang ini-interview natin nun sa mga issues sa Philippine Army. Ayan. Ngayon, siya pa rin ang ini-interview natin. Ayan, pero ibang Pero larangan na. iba na to. At ang ating mga kasama ngayon, walang iba kundi si retired Colonel Noel Tuds Detoyato. Good Pero morning po, Colonel. bago mo pabatiin si Colonel Tuds Detoyato, ha? Ayan, di mo nabanggit sa kanyang resume. Ano Ayan. na kay resume? Biodata kasi itong akin. Yung mo sinama sa kanyang resume, ha? Alam ba to na sharpshooter ito, ha? Oh. Yes. Para pa lang si NBI director. Yes, sa yata nagturo kay Director Jimmy Santiago. Ha? Ayan, okay. Retired Colonel Noel Tuds Detoyato. Colonel Detoyato, sir, magandang umaga po sa inyo. Long time no see, long time no hear. Magandang umaga rin, Mayor Deo. Post ka pa rin, ha? Oo nga, post. Kakaasar nga eh. Walang lumalaban. Walang lumalaban eh. Tsaka wala pa tayong ira. Yun lang. Kasi walang kalaban eh. Magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig at yung job interview na ito, sana ako ay pumasa dahil yung tanong ay bakit ikaw? Yes. Kasi for the longest time, wala namang boses ang ating mga sundalo sa Kongreso. Ang ating mga retirado, ang ating mga reservist, marginalized. Saka lang namin na-realize na marginalized pala kami because nobody among our ranks is speaking in behalf of us. Kasi para maramdaman mo yung anong pakiramdam ng isang sundalo, dapat naging sundalo ka. Dapat ikaw ay naging isang reservist. Ako ngayon ay isang reservist. At ikaw ay naging veterano. Veterano din ako. So, nung binuo ito, yun ang mga nasa isip namin. At meron talagang mga batas na naipasa pero hindi siya ma-implement dahil walang implementing rules and regulations. Ayan. Yung Republic Act 7077 or National Reservist Act. Anyway, Colonel, may mga may mga sundalo na naging miyembro ng Senado. Ayan, Colonel Gringo Hunasan, Senator Trillanes. Ayan, sa military, hindi mga pulis. Ayan, pero sa Kongreso wala pang sundalong naging congressman. Saka sa party list lalo. Party list. Kasi sa party list, we are yung segment na ito, yung security sector, ito yung nire-represent namin. Okay. So anong kung ikaw ay papalarin maging congressman sa ilalim ng party list, Colonel Tuds Detoyato, ano ang mga binabalak niyong gawin para sa mga retired soldiers? Ayan. Unang-una,
nasa ano namin yan parang byline namin. We defend the defenders and we protect the protectors. We protect their health, yung benefits nila na hindi mapapakialaman. Kasi dapat kung batas ito, di batas, hindi siya mapapakialaman basta-basta. Maalala mo, there was a time na parang medyo naalanganin yung aming mga pensyon. Ay, oo. Diba? Tama. Na parang sinasabi, mag-retire ka at the age of 56 but you are going to receive your pension at the age of 60. Anong gagawin mo sa 4 years Yes. na wala kang tinatanggap? Tama, oo. Diba? Tatambay ka lang, O, Colonel. tapos may mga panukala, may mga naririnig pa kami noon na ibababa dahil masyado raw kasing matagal ang buhay ng sundalo na retirado. Di ba? Naging isang ano yun Kasi ang lalakas ang katawan ninyo Yan, batak na Batak ba batak. naman Oo. kasalanan ba namin yun kung kami ay physically fit? Yes. Sundalo kami. Tama. Tapos, pero meron din naman nagsabi, mga nakakausap ko sa Mindanao ng mga Sir, baka magbago ka pag nasa kongreso ka na, maging politiko ka na rin. Sabi ko, sa 30 plus years ko na pagsiservisyo na sundalo, pumapasok kami sa komunidad, tumutulong kami sa community, kasama namin yung mga mayors, mga local government officials, kasama namin. Inabot mo ba, Colonel, yung nung bagong salta ko rito noon yung mga bagong sundalo, yung mga drafty ba ang tawag dyan? Oo. Sila yung mga nag-hukay dyan sa mga estero sa University Belt pagka bago magtag-ulan. Kasi nandun yun sa isa sa mga roles namin, assist in socio-economic development. Part yan siya talaga. Oo. Ayan. So kami naman, mag-e-effect kami ng change, mag-i-implement kami ng change, but we will, at the end of the day, we are still soldiers. We are just catalysts for change. Di ba yung catalyst it is a chemical na who participates in a chemical reaction without changing itself. Yes. Ganon ang mga sundalo. Ganon kami. Ayan na. So, kailangan maprotektahan ang maintenance sa mga retired soldiers. Oo, maintenance. O habang tumataas ang edad, tumataas ang maintenance. Okay. Kasi naging issue dyan na Colonel Tutsa dito yato siya na sino ba yung nag-implement ng batas na yun? Naging issue sa mga sundalo, maraming nagwala na yung pension ng mga retired hindi na yata kayo makikinabang dun sa mga benefits ng mga active officers sa military personnel. Lalong-lalo na yung pag nag-increase daw ang salary ng mga active, may incremental increase din yung mga retired. Pero inalis. Binalak na alisin. Binala. Pero so, hindi pala natuloy yun. Come to think of it, nag-retire ka, you deserve that retirement pay, pinagtrabahuan mo yan, tapos hindi ka makakaagapay sa inflation. Tama, oo. Kasi siyempre, habang tumatagal ang panahon, nagkakaroon ng inflation, yung pension mo stagnant, hindi ka makakaagapay. So, para naman maserbisyohan natin na mabuti yung ating pinagkautangan ng loob ng mga nagserbisyo para sa bayan natin, kailangan ma-legislate diyan para pag yan ay batas, protektado na sila. Ayun, yung mga retired na sundalo, mabuhay si Colonel Tutsa Toyato, iboboto namin yan. Siyempre naman, dapat matik na yun. Oo nga. Ilan ba ang mga retired military officers sa pagtaya nyo, Colonel Tutsa Toyato? Once you retire, you are a standby reserve. Unless gusto mo maging ready reserve, katulad ko na dinesignate ako na brigade commander, pero ngayon temporary relieve ako because I am a nominee. Standby reserve, ready reserves, veterano, ROTC, mga nag-NSTP at mga CAFGU at mga reservist talaga natin na nagsiservisyo, naglalaan ng oras at mga resources nila na voluntary na nagsiserve sa ating bayan. We are totaling around 1.9 million. Aba, almost 2 million. Siyempre, pamilya pa nila, di ba? Mga pamilya pa nila. So, ang kailangan times 5 na yan. Ang kailangan talaga, malaman nila na there is somebody running na party list na i-represent sila. Na ang kanilang mga adhikain, i-represent namin sa Congress. So, ang Kawal Party List, baka tuloy na ang AXI-IS na mga tulfo niyan.
Ayan, Yun nga kung- lang, siyempre, kami naman, ako, sundalo ako, retirado, ang inaasahan ko lang ang aking pensyon, we have very limited resources. Ayun lang. Kaya nung imbitan ninyo na ito sa amin, Oo. free airtime, Oo. kaya hindi pwedeng palampasin. Ayun. Ay, buti na banggit ni Colonel Tudes Oo. Lakay. Oo nga, ulitin mo, Dahil Sister lagi po El. namin dinidisclaimer dito sa lahat po ng mga sumalang na at sasalang pa. Ito pong Bakit Ikaw, the DZRH job interview. Ito po ay purely for free. Wala pong kahit piso, singkong duling na sinisingil o hinihingi ang DZRH. Kaya kapag ba nanghingi po sa inyo, scammer po yan. Ayan, Oo, kasi pagka may naningil po sa inyo na pupunta dito sa aming interview dito, public service ito, sabihin nyo, ha? Huliin natin na Huwag niyo munang sabihin. isabit ko sa Chubibo sa Star City. Yan. Ito natin lakay entrapment Ayan, operation. Public service po namin ito sa ating mga kababayan. Ayan, para makilala natin ang ating mga kandidato na yung iba, katulad ni na Kernel, walang Yes. pabay sa political advertisement ng mga ito. So, sinasamantala ituwagan itong pagkakataon. Yes, at lakay, may tanong ako kay Colonel bilang isang retiradong Colonel, at paano mo po balak gamitin ang iyong karanasan sa serbisyo para naman mapabuti pa po yung mga batas at kaayusan sa ating bansa, at ano po yung pangunahing prioridad ninyo kung sakaling kayo po ay mahalal bilang isang kongresista? Ang role naman kasi talaga sa Congress is lawmaking So nakalaan kaagad sa amin ang pinakauna naming agenda is yung amendment or refiling ng Republic Act 7077 na improved na siya kasi dapat specified din doon ang role ng ating PNP na nag-retire. Saka yung remuneration din sa ating mga reservists who are called to active duty, dapat meron tayong mga naka-reserve na pondo para dyan. In case of invasion and rebellion, magko-call to active duty tayo. Halimbawa, ng 1 million na reservist to augment our forces. Kasi ang regular forces natin, yung reservist kasi, it is a base of expansion ng ating regular force. Pero kung hindi tayo handa na mag-expand doon sa ating reservist, edi useless yun. Human, lang yun. Parang warm body lang yun siya, hindi siya equipped. So kailangan magsasabatas din tayo ng pondo para dyan sa reserve force development natin. Alam mo yung 1 million na na reservist na i-call to active duty na hindi natin mabibigyan ng armas yun. Oo. Kasi wala naman tayo sa inventory ng ganun karami. Ganun ba? Pero kayo mga retired naman, may mga baril naman kayo sarili, di ba? Meron naman. Oo. Saka marami naman sa atin may mga Baril, kanya-kanyang baril ng pero yung iba ating reservist mismo na i-call to active duty mo, hindi mo siya mabibigyan ng proper tools to defend our country. Di parang tayo niyan. Nag-neglect tayo ng ating national security. So kailangan prepared tayo for national. Yun ang aming hinahammer. One vote for Laang Kawal is one vote for our national security. Oo nga, lalo nga sabi nga nila andyan na yung the creeping dragon is just around the corner. Yun nga sabi nila. At kaya nga dito sa namin, yung katropa ko West Philippine Sea atin to. Yun ang rallying point natin actually, because we must be ready to defend what is ours. Ayan. At obvious naman atin yan So kailangan ready tayo na ipagtanggol ito. Ayan, oo. Colonel Tudes Detoyato, Congressman. Ayan. Teka, sino ang first nominee nyo nga pala? Si General Lieutenant Colonel. General Dodo Eriberi? Yan isang number 1 supporter natin yan. Akala ko Sinabi pa niya, for the first time, Tudes, Ambira. pupunta ako sa bayan namin, mangangampanya ako dahil sa'yo. Ambira man to si naman. General, dating AFP Chief Mahabigan, General Dodo Iriberi. Ayan. General Luyang Dilaw. General, kumusta ka na? Mr. Martinez. Ayan. Naalala mo pa rin si Mr. Siyempre Martinez. naman, no? No mo ka-relate kay Lakay. Hindi ka, mama, ikwento ko na lang Kwento sa'yo. mo na lang mamaya. Kwento ko na lang Sikreto sa namin nila kayo. Ayan, sikreto namin. Ayan, nakikinig. Ayan, meron tayong man on the street. Yan, Sister El. may gustong magtanong po sa'yo, Colonel Tudes. Ito yato, sir. Okay Meron po. tayong kasamahan, yung reporter natin si RH29, Boy Gonzales, dyan sa lungsod ng Maynila. May isa po sa ating mga kababayan ang gusto pong magtanong sa inyo. Boy G. Boy. Boy Gonzales. At good morning, Retired Colonel Noel Detoyato. Dito tayo sa Supreme Court. At pero lang magtatanong kay Colonel, sakaling tayo manalong senador. Hindi, Congressman, party list. Congressman, party list. Congressman muna bago senador.
Muna, bago senador. Colonel. Ayan, dito tayo sa Supreme Court. Si Man Junior. Good morning, Man Junior. May tanong kayo kay Retired Colonel Datoyato. Tumatagbo siya sa party list. Sa umaga po, Colonel, marami na po kasi kami narinig na hinaing sa hanay ng kasundaluhan dahil ayon sa kanila, napapabayaan daw yung kanilang benepisyo. Kung kayo po ipapala rin na makakuha ng isang upuan bilang mambabatas, ano po ang inyong pangunahing plataforma o plano para mapabuti naman yung kalagayan ng ating mga sundalo na tinatawag nating mga buhay na bayani? Pangalawang tanong po, kung mamarapatin nyo, ano na po ang kalalagayan ng mga batang anak ng mga sundalo na napatay sa in the line of duty? Yung mga nauli Maraming na. salamat po. Napakaganda ng katanungan Maganda ng katanungan, Kuya Junior, ha? Kuya Ayan. Jun, Parang Kuya Jun, well-informed yung ating man on the street. Meron po talaga kaming may mga scholarship foundations na dedicated para sa mga naulila ng mga sundalo natin. So they are well taken care of. At isa pa, libre naman sa sa public school. Aha. Oo. Pero pagdating sa college, Pagdating sa college, libre pa rin naman kung nasa public school. Kasi yung anak ko nasa Diliman, wala namang binabayaran. depende kung Matalino. Oo. Ayan. So ang natin, ang health benefits, isa yan talaga sa inaano namin, i-advocate namin. Isasama namin yan sa amendment or refiling ng Republic Act 7077 na providing funds thereof para sa benefits, health benefits and death benefits ng ating mga volunteers. Kasi ang mga reservists are considered volunteers. Kung sa English, citizen soldiers, sa Tagalog laang kawal. Yun ang Tagalog ng citizen soldiers. Sa reservist lang So kawal. yun talaga ang isusulong natin na isasama na natin doon sa batas, pati yung mga benefits na makakuha nila when they are on duty. Kasi every Sunday nagre-report yan. They are using their own resources. Bumibili ng sariling pagkain, gumagastos ng sariling gasolinas para sa motor niya just to report to the camp, to be accounted, to be trained. Ganun. Every Sunday yan. Talaga? Nung hindi pa ako nare-relieve as brigade commander, every Sunday when I go there, nandun sila. Ini-imagine ko, yung mga tao na yun, linggo, dapat nagpapahinga na dahil nagtrabaho ng Lunes hanggang Sabado, pero nandun sila sa kampo. Nagkakaroon kami ng training, nagkakaroon kami ng mga lectures, preparing them for any eventualities. At ang eventualities na yan, laging nangyayari tuwing may bagyo. Because we are required in our unit, in our reserve unit, we are required to prepare one platoon every time may nagbabadya na bagyo. I go there to check on them, mga alas 10 ng gabi, pupuntahan ko doon sa kampo kung nandun sila. Andun sila, naka-uniform, may kape, may tinapay, pero walang suporta yun. Nahihiya ako. Naku, talaga naman. Ayan na, Kuya The Junior, ha? Ayan na. So, yan, isa sa pamilya ito ng mga mga naulilan ng sundalo. Ano pa yung mga benefits daw na isusulong nyo? Ayan, sa bagay, nabanggit mo na rin yung iba kanina na yung dapat sa mga tuloy ang benefits katulad ng dapat huwag mapag-iwanan pag may increase ang ng benefits ang mga active soldiers. Ito yung na-file na actually ito, hindi lang pumasa yung RERA, yung sa employment. Ano yung RERA? Gagawin natin itong patriotic leave. Katulad sa Singapore, when they go on leave for the 2 weeks training, sustainment training ng mga reservists, kasi lahat sila citizen nila, lahat reservists. They have 2 weeks every year para to go on sustainment training. Bayad yon ng kanilang kumpanya. Tapos ang pagbalik nila sa kumpanya, they will go back to the same job. Hindi sila pwedeng palitan. Tatawagin na lang natin itong patriotic leave. 2 weeks every year. Kasi may incident tayo during the Marawi siege. May dalawang officers na kinol to active duty because of their technical skills, technical expertise. So they were in the front line. Nasa front line sila. After 2 or 3 months na nandun na sila, wala pa ring sweldo. Wala pa ring support. Yung isa nga pagbalik niya sa trabaho niya after 6 months, wala na siyang trabaho. Ako, Diyos ko. Tapos walang benefits. Wala na may batalyon nga tayo doon. Batalyon na kinol to active duty natin. Kasi lahat ng mga tropa noon nasa front line. Nasa loob ng Marawi. Nakikipaglaban. Wala nang magbibigay ng security sa Iligan banda. Sa may mga highways. So they were employed. They were called to active duty. Isang batalyon
to man the checkpoints and to secure the city, yung Iligan. Yung 6 months nila na call to active duty, 2 buwan lang nabayaran. Naku, Diyos. We were not Grabe prepared. naman yan, We were oo. not prepared. Ayan, Kuya Junior. Ayan, narinig po niyo si Congressman. Congressman Colonel Tuds De Toyato. Ayan. Sa ayon po kayo dun sa kanya mga sinabi na binabawal pong gagawin. Maganda po yung mga sinabi ni Colonel De Toyato, lalo na sangayon ako doon sa sinabi niyang may mga nag-aapono pa ng gasolina, sariling pangkain galing sa sariling bulsa. Kung pwede po magpala pa ako ng isa pang tanong. Sige, Kuya. Sige po. Last na yan, Kuya, ha? Matagal na po. Matagal na po kasing issue na may mga sundalo tayong sumusugod sa giyera sa kabundukan, butas-butas yung bota. Ayun. Iba po sa kanila bumibili na ng sariling gastos nila para magkaroon ng bagong bota. Siguro panahon na po at baka nasa kay Colonel De Toyato na yung pag-asa ng ating mga sundalo para mabigay naman ninyong sapat na supply na kinakailangan nila kapag sumusugod sila sa giyera. Kuya Junior, ikaw may dating sundalo but well-versed ka sa isa Oo mga nga, military. sa Ayan, oo. Dati ka bang... Hindi naman po, pero ako po frustrated na serviceman. Ayan. Okay, kaya kaya pala. pala. Ayan. Kasi kala ko dati ang sundalo kasi alam mo yung mga issues sa military. Ayan. Interesting ang mga tanong ni Kuya Jun. Ayan. Okay. Maraming salamat Kuya Junior at muli si Colonel Tuds De Toyato. Alam mo, Kuya Junior, na-address na natin yung mga butas-butas na boots na yan sa mga uniforme. Na-address na yan actually. Ang ina-address na lang natin ngayon is the sustainment. Ayun. Saka para sa reservists natin because we have 1.9 million reservists na natitrain natin sila kasi every Sunday pumupunta sila doon sa abot na ating makakaya, natitrain natin sila. And they are prepared. They can pull the trigger kung kinakailangan. Pero what the trigger will they pull kung wala naman tayo equipment? Ayun. lang. Yun ang kailangan ng paglaan ng pondo. Yes. Yung future natin. Because the time to prepare is now. Meron na tayong mga nakikitang flashpoints that will unite the Filipinos because we have to defend what is ours. Alam mo, Colonel, kasi kaya yata napabayan yung mga sundalo kasi ang warfare daw ngayon pindutan na lang mga missile line, hindi na mga kaya yata pinabayaan yung ating mga sundalo, hindi na kailangan yung mga actual combat mga ganyan. Pindutan na lang ng mga missile niya, sabing gano'n. So ngayong andyan ang external threat, ayan, nararamdaman natin. So kinakailangan gawin natin ito, Colonel Tuds De Toyato, sir. Kailangan. The best time to prepare for this kind of endeavor is 10 or 20 years ago. Dami na sayang The natin. next best time is now. Tomorrow is too late. Ayan, Maraming salamat kay Boy Gonzales at kay Kuya Jun. Ayan. Nandun pala sila lakay sa may Supreme Court. Aha. O nga pala, Boy, kumusta yung mga appointees ng dating Pangulong Duterte dyan sa Supreme Court? Ayan, pupunta ba sa The Hague? Wala na sa Sa linya si ICC. Boy Lakay. Nakita ko naglalakad Ganun ba? Oo. Ayan, ba't dami rin na-appoint ng dating Pangulong Duterte na Justice sa Supreme Court tsaka sa Court of Appeals. Anyway, balik tayo kay Colonel Tuds De Toyato, sir. Ayan. So, ano pa ang nakikita nyo kailangang gawin ng ang kawal para matugunan ang pangailangan po ng ating mga kasundaluhan, hindi lang mga active soldiers, pati mga retired at syempre, ang kanilang pamilya. Colonel Tuds De Toyato, sir. Ito ang very very comprehensive naman ang ating magiging batas para dito. So, ang magiging role namin talaga doon is legislation. Legislation. Hindi kami pupunta sa baba para mamigay ng combat boots o uniforme. Oo. We are going to legislate funds for those. Ayan. Yun. We are going to protect them with laws. Batas ang kailangan nila. Para kahit magpalit-palit man ng administration, magpalit ng leadership sa AFP, Oo. magpalit ng lahat dyan, ang batas nandun pa rin. So, the same benefits, the same salary, the same na pension ang makukuha nila na legislated. Buti- Yun, they deserve laws.
para maproteksyonan sila. Butit nabanggit mo yan, Colonel Tutsa Tuyato, na ang trabaho po ng mga mambabatas ay lawmaking legislation, hindi po kontrata. Ayan. Ibang usapan yung kontrata na yan, Hindi po Lakay. mga ayuda. Ayan. Oo. Pero batas po ang ginagawa. Although na dahil may pork barrel ang mga senate congressmen, ano na lang yun. Kumbaga gratis na lang yun. Ayan, batas na mayroong pangil Yes, at naipatutupad ng maayos, Colonel. Yun Sabi ang nga ating nila kailangan. ano daw ang promise ko pag pumunta na ako doon? I cannot promise anything. I am not a politician. I am a soldier. Ayan Ayun. ba? Ang meron ako para sa inyo doon, pag pinapunta nyo kami doon, Aha. pag inalaw nyo kaming mag-represent sa inyo doon, ay mission. Dahil sundalo ako eh. Tama. Ang alam ko, meron akong mission para sa kanila. And I cannot face them again if I did not accomplish that mission. Alam mo, yan ang kainaman sa mga sundalo, Sister El. Yes, Mission-oriented sila. Oo. Ayan. Sila yung mga public servant Yes. na alam mo, Lakay, na walang, ay pupunta ako kasi may kapalit. Serbisyo sa bayan Ayan. yung ginagawa ng ating mga armed forces. Ayan, mission-oriented ang mga sundalo natin. Kaya naalala mo, there was a time sa Amerika, yung mga US soldiers na nanggaling sa Afghanistan, yung mga galing sa gera, ayan, Iraq, mga ganyan. Abay, yung mga officers dun pagbalik sa Amerika, yan ang kinukuha ng mga iba't ibang korporasyon dahil iba ang kanilang thinking, mission-oriented. Pag binigyan mo ng mission, tinatapos nila yan, Yes. ginagawa nila yan, Colonel. Kaya nga, sabi nila, bakit na may militarize yung corporate world? Bakit yung gobyerno natin na may militarize? No, it is not militarization. They are just making use of the useful years of these people who were trained to react on situations na medyo mahirap. Ayan, Under pressure. Congressman Tudsa De Toyato. I am a soldier. Talaga may napatugtog. Congratulations. Panalo na ito. Panalo ka na. Ay, kinakampanya ka na nila kayo. Ayan, kay mga sundalo, hindi lang mga sundalo, ha? Kailangan natin, mga sundalo, mga retired, pamilya, mga anak ng mga sundalo, ha? Ayan, kailangan nyo rin ng boses Yes. sa Kongreso. Pero alam mo Ayan. lang kayo, may gusto akong itanong kay Colonel, Sige. dahil ang ating mga kabataan ngayon at alam natin pinagtatalunan pa rin ng ROTC, gagawin ba yung mandatory oo. o hindi? Colonel, bilang kayo po ay reservist ngayon, ano po ang mga hakbang na pwede nating isulong o kaya ano pong magagawa natin para mahikayat yung ating mga kabataan, yung youth na maging isang reservist po, at of course, paano rin po natin mapapangalagaan yung mental health po ng mga reservist at ng mga sundalo kung sakaling kayo po ay bigyan ng upuan dyan po sa Kongreso. Nakasaad po lahat yan sa Republic Act 7077. All able-bodied Filipinos from 18 to 25 years old must undergo basic citizens military training. May mga exemptions yan. At meron namang mga naka-undergo na hindi nila alam na yun pala yung basic citizens military training. Exempted po yan sila. May mga lugar po na universities sa Bicol, halimbawa, ginawa nilang mandatory na yung ROTC. Meron namang mga ano na they have the choice, NSTP or ROTC. Pero ang NSTP po, yung mga graduate ng CWTS, mga ganon, Yes po. they are also reservists. Oh, talaga? They are reservists. Iba lang yung nomenclature ng kanilang serial number para sa Ngayon ko lang accounting. nalaman yung Colonel Lahat yan sila reservist, pati ang ROTC May reservist reservist yan din sila. Kaya nga ang nakalagay doon sa ang kawal ng Pilipinas Party List 149, nakalagay doon ang kawal ng bawat pamilyang Pilipino. Kasi without them knowing it, kung minsan hindi sila conscious. Pag may college student sila sa kanilang bahay, meron silang laang kawal sa bahay. Kahit hindi nag-ROTC. Kahit hindi nag-ROTC, kahit CWTS. CWTS. Ako they are CWTS kasi ako lakay Ano? They are part of the reserve force. Nakalimutan ko yung meaning. Anong CWTS? Yun yung yun yung Civil Community works. yun yung sa mga nagko-community work. So, Ayan. Okay, Colonel Tudsa De Toyato, sir, isa na lang po. Kung kayo ay papalarin na maging miyembro ng Kongreso, ano naman po ang meron ba kayong binabalak din na tulong o batas na nagagawin para mabigyan din ng livelihood ang komunidad ng ating mga kasundaluhan? Isa po yan talaga sa agenda namin. Kahit na hindi pa nga kami nagfa-file, meron kami nung All Reservist Movement Corporation na na-establish namin sa Northern Mindanao banda. Ang mga retired officers natin doon na nakakonsolidate,
namimigay na po sila ng mga livelihood kits para sa ating mga reservist. Kasi yung mga reservist natin talagang ano yan medyo hindi masyadong mataas ang kalagayan sa buhay. Lalo na itong mga CAFGO din natin, reservist din natin yan sila So may mga ano na yan, may mga livelihood kits na binibigay, livelihood trainings. At kasama yan sa overall package of defending our defenders and protecting our protectors. Dapat meron silang decente na paghahanap buhayan para hindi sila mag-hesitate when called to active duty. Ayan, nakot, Colonel, habang na-interview, ito, si Colonel Michael Iraula ng Philippine Air Force. Nako, kuya, iboboto namin ang Kawal Party List. Ayan, pati itong si, nasaan na, ayan, abay, marami nang nag-ano rito na suportahan ang Kawal. Ayan. Lakay, alam mo, mayroon kasi dito nagtanong, nakikiusap ng, parang nakita ko 2 beses na siya nag-message Ano sabi? sa ating YouTube channel. Mabilis lang naman to katanungan kay Colonel Tudes. Sige. May age limit pa rin daw po ba para sa mga reservist? At paano po kung may kakayanan pa at malakas pa naman at handang magsilbi sa bayan, papayagan daw ba? Meron kasi ang mga provisions na edad kung depende sa category. Up to 65, pero may veterano kaming nagtanong sa Iloilo. Nagkaroon kami ng symposium doon, nagtanong. 82 years old na siya. Isa siyang veterano. Sabi niya, sir, kami naka-standby reserve kami kasi mga veterano naka-standby reserve yan sila. Hindi sila ready reserve. Pwede pa ba kami magserbisyo? Sabi ko, mangyari pong tumayo kayo. Tumayo siya, nakatayo. Humakbang siya. Iganon mo yung daliri mo. Yung daliri. Yung trigger finger. Trigger finger. Sabi ko, opo, pwede kayo. Pwede pang mangalabit ng gatilyo. Pwede pang kumalabit Idadapa ka lang naman, kalabit, because we are going to defend what is ours. You must be ready for it always, regardless of age. Akala ko katulad na nakita natin sa Aguinaldo Golf Course, 82 years old pero pumapalo pa ng golf, maganda pa ang swing. Yung mga ganyan, basta able-bodied nakalagay. Able-bodied. Ayan. Who wants to serve, who wants to volunteer, welcome po kayo. Ayan, Colonel Tudes, dito yato sir, dahil kinakapos tayo ng oras, ayan. Anyway, dahil baka may mga hindi nakaparinig sa ating interview ngayon, next time, bibigyan pa namin kayo ulit ng pagkakataon sa ating Bakit Ikaw? Siguro mga May 13, ayan. May 13, tapos na ang eleksyon. Hindi, ma'am. Tapos na eleksyon, kongresista na siya noon. Congressman na siya noon. Ayan, Colonel Tudes, sir, ayan, kausapin po ating mga kababayan, lalo ating mga kasundaluhan, ang kanilang pamilya, mga anak, kung ano po ang dapat niyong gawin, bakit ang Kawal ng Pilipinas Party List ang dapat nilang iboto na kumakatawan sa mga military community. Maraming salamat sa pagkakataon na ito, sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga sundalo, veterano, mga retirado at mga reservist. We have just empowered the Filipino people. Kasi naniniwala kami na ang well-informed population is a source of national power. So ngayong araw na ito, you are all empowered because of this information, and that power can be exercised on May 12. Choose properly, choose wisely, and choose kung sino ang gusto nyo talaga na mag-represent sa inyo doon. Ako po ang inyong boses, nung aktibo at nung retirado. Gawin nyo pong boses din sa Kongreso ang ating party list. Kawal po, number 149 sa inyong mga balota. Ayun. 149. Bakit daw 149? Kasi may code tayo dyan, number code. Ano Pag sinabi kong 143, I love you. 149. Pag 224, today, tomorrow, forever. Yung paborito ng sundalo na code, 555. Sardinas. Sardinas. Kasi yun palagi nasa backpack namin Tama. Pero very providential siguro na ang naibigay sa amin na number ay 149. Bakit? It means I love Pilipinas. Kasi Pilipinas, 9 letters. 9 letters yung Pilipinas. Ayun. So pag mahal nyo po ang Pilipinas,
149. 149 po ang iboto niyo. Aba, ang no, galing sabi talaga. sa'yo, Lakay, may punchline dun Ang eh. galing talaga ni Congressman na Toots de Toyato. Ayan, eto nga, eto si Kuyang Noble Major General Eliseo Cruz. Ayan, abay iboboto ko yan ng party list din na Colonel Toots de Toyato. Miss na ko yan si Colonel Toots. Magaling yan, sabi niya. Ayan, dapat maging congressman. Ayan, kasama na rin yung kanyang pamilya, mga anak at mga kamag-anak. Ayan, iboboto kayo, Colonel. Oo. Ayan, Jose Cruz, maraming salamat. Meron na nga dito nagsabi ipapangampan niya daw. I will campaign you to my relatives in the Philippines. Si Evan Lang. Mukhang overseas Filipino worker siya. Ayan. Okay, Colonel Toots de Toyato, sir. Maraming salamat po, mahabigan. Retired Colonel Noel Toots de Toyato, second nominee ng Laangkawan ng Pilipinas sa party list, number 149 sa balota. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.